natin si Rodrigo Duterte. Mayor, si Mayor. Matagal ko nang pinakampanya siya, pero hindi pa ako fully convinced. Na, in other words, hindi ko sure kung tama ba itong kandidato na binoboto natin. Pero minsan, naglalakad ako sa Cubao, batang Cubao ako. Nalakad ako sa Cubao, may, alam mo yung puluwi, na dukhang-dukha sa Karizal nakatira. Pero meron siyang sinulat sa pirasong karton. Nakalagay, Rodrigo Duterte for president. Nakabag ako na. Siya yung pag-asa ng dukhang-dukhang Pilipinas. Yes! Nagbagong buhay natin, 2016. Yes! Umakas ang antas na ina-expect natin sa gobyerno natin. Pero hindi ko nakalimutan yung tulong. Binalik-balikan ang mga tinulong. Hindi na siya po nakatira sa kariton. Ganun yung naging 6 na taon natin sa Duterte administration. Kaya buong buo, ang paniniwala ko na sa Marcos administration, lalo pa tayo makakamali. Hindi ko nakalimutan yung tutulong. Ang problema, tila dito sa administrasyon na ito, papunta tayo, pabalik, andun na naman, mayroon na naman maraming tutulong. Pero wala na silang pag-asa, wala nang sumusulat sa karton kung sino gusto nila ng presidente. Muna sa kalendar, ang presyo ng bigas, halos 60 pesos. Sinong taong nakatira sa kariton ang makakabili ng 1 kilong bigas? Ito yung masama. Lumabas uli yung video ng ating Pangulo na sinasabi niya, ang pangarap niya, walang gutom sa Pilipinas. Sabi niya, that is my dream. No hungry Filipinos. Naniwala din ako. Kaya nanindihan ako sa kanyang administrasyon. Dahil alam ko, taus-puso yung pangarap na yun. Yun nga lang. Pangarap siya. Ngayon, tumataas ang presyo ng bigas. Pero alam nila yung solusyon. Ang solusyon, ika ng presidente mismo, ayusin yung supply and logistics system. Tulungan yung pagsasaka. Pero ang katotohanan niya, import ng bigas. So, sino dito anak ng magsasaka? Kayo magsasaka! Ako. Sa pinatatasin ko. Nagsasaka ka ba kayo? Yes! Ako hindi na. Lugi. Yeah, sabi ko. Maraming programa sa DA. Institutional yung mga programa na yun. Yung mga programa na ito ay para sa abono, para pang fertilizers. Mayroon pa, at kung sino yung nagsasama ng bigas, diba, meron din kayo sa rice tarification law. Ang problema, binabaan ang taripa sa pag-import ng bigas, kaya yung ibibigay na assistance sa mga magsasaka ng bigas, ng palay, mas pababa na rin. Sino ang yumayaman sa importation dito? Traders. Also known as sparks. Also known as chips. Palaka! Baka! Baka! So, tayo, ano nangyayari? Taon-taon ay lugi yung mga magsasaka, nababawasan yung pagsasaka natin. Lugi, makapagpaaral ng anak. Walang bagong nagsasaka.
Pangarap din ng ating Pangulo magkaroon ng corporate farms. Yung mga tabi-tabi ng mga lupa na para sa agrikultura, lahat yun, i-invest na yan para mas efficient, technologically advanced. 2 taon na inintay ko kayo isa. 2 years. Wala. So, ang mga biyahe, ang purpose niya, official ito, ang purpose ng mga biyahe, makapaghikayat ng mga mag-i-invest sa mga ganitong pangarap. Corporate farms, para yumaman din yung ating mga magsasaka. Pero 2 taon na, hanggang ngayon, pangarap pa rin, hindi na plano. So ano yung epekto nito? Kayo, OFWs, di ba, nagpapadala kayo ng pera? Yes. Always. Tumaas ang dollar exchange rate, di ba? Yes, yes. Dapat mas maraming pesos na Yes. dollar, di ba? Pero, tumaas ang presyo sa Pilipinas. Ano yung epekto sa inyo? Lugi pa rin. Mas mahal pa. Minsan, lugi, di ba? Mas mahal pa kasi mataas ang exchange rate, pero naunahan na ng presyo ng pagkain sa Pilipinas. Yes. Sabi ng Bangko Sentral, ang taas ng presyo sa Pilipinas, yung inflation, ay food-driven. Ibig sabihin, mahal ang pagkain, lahat ng iba, mamahal din. Of course, nandiyan din yung mahal ang crudo. Pero sa atin, matatanggap lang, kayanin natin mahal ang crudo, nakaka-adapt tayo. Pero yung pag tumaas ang presyo ng pagkain, kasi yun ang unang gagawin natin. Yun ang unang-una natin bibilhin, pagkain. Yun ang pinakakailangan natin para mabuhay, pagkain. Yes. Pero ano yung hindi nila tinututukan? Pagkain. Inamin ni Secretary Francisco Chu Laurel, 2 bilyon kailangan para tutukan ang supply and logistics system para magmura ang bigas. 500 billion ang inilaan para sa ayuda. Ang ayuda, walang proyekto yan. Wala din silbi. Correct. Walang development. Walang bagong pabrika. Yes. Walang bagong trabaho. Walang dagdag na kalye. Walang dagdag na negosyo. Pero, sana nagawa nila yung 2 billion lang nagmula sana yung pagkain. Pero inuna nila yung 500 billion pesos na ayuda na aminin na lang natin na in aid of elections yun. Naglulukohan pa ba sila? Sila ba naglulukohan? Kasi tayo hindi na. Bulat na tayo. Alam naman natin kung para saan yung 500 billion pesos ngayon. Tapos may manlilimos, may manghihiram ng pera sa Abu Dhabi ba yun? Oo, ngayon. Hindi government employee. Hindi government official. Wala din official designation. Yeah. Pero siya yung nakikipag-usap dito, para sa ilalagay sa Maharlika Investment Fund. Yung 500 billion, alam niyo, kung nilagay nila sa Maharlika Investment Fund, piso na yun. So may pera sana tayo para sa infrastructure. May pera sana tayo kalye, bridges, o kaya makapaghikayat tayo ng investors sa Pilipinas. Pag may investor sa Pilipinas, may trabaho. Pag may trabaho, baka yung ilan sa inyo makauwi na. Ayaw din niya kayong buwi. Kasi kung gusto niya yun, mas maayos yung buhay sa Pilipinas. So ano yung epekto? Walang bagong trabaho, tumataas ang crime rate. Yeah. Sunod-sunod po yun. Walang trabaho, walang pera, mahal ang pagkain, mahal ang tubig, walang trabaho. Anong meron tayo? Pero, meron tayong hintay Sara. Meron tayo equals pag-asa. Alam mo wala si Inday. Walang pag-asa. Pati ako, dito na siguro nagtatrabaho. Ang punto dito is,
buong-buo ang paniniwala natin na ang pag-aayos ng buhay natin, tuloy-tuloy. Wala na sana ng tao na nakakariton na nagsusulat kung sino yung gusto niya maging presidente kasi magbabago buhay niya. Ang pangarap natin, sana nakakauwi tayo. Sana madaming trabaho. Sino bang may gusto na nangihiwalay sa pamilya? Diba ang ganda sana kung tuloy-tuloy yung progress, daming sa kauwi, or at the very least, yung pinapadala sa inyo, hindi nagkukulang. Pero sa ngayon, alam ko, marami nang nagkwento, ang dami nagkulang. Kailangan dagdag, kailangan dumadagdag. Hindi yung needs hindi dumadami yung pangangailangan ng mga tao. Nagsisikip na nga ng sinturon. Sinturon, yes. Pero madagdag pa rin, pinapadagdag pa din yung padala ninyo. May hanggang na lahat. Aabot tayo dun sa punto, pag piso na lang ang tinaas ng presyo ng bigas, hindi nakakain ng mga pamilya natin. Aabutin pa ba natin sa ganun? Kain na yan! Si Boy ng pangam! Ano una natin gagawin? Kain! Kain! Hindi ako naniniwala na ang salita ay hindi gawa. Kaya kami dito, marami dito, yan, sina Attorney Vic, sina Attorney Harry, tinatarget kami, target kami ngayon. Yes. Nandito kami! Hindi sa akin, baka mura lang sa social media. Sige, game! Sanay tayo dyan. Pero hindi, lumalampas na sa ganun. Ang request lang namin, hindi dapat kami lang. Kung mayroon kayong nakikita na hindi tama, kung na kayo ay napudol, kung meron kayong nakita niya, na hindi man lang niya tinutupad, hindi man lang niya ginagawa ng paraan para Siya po yun, guys. Magsalita rin tayo. Alam niyo kung bakit targets kami? Kasi kayo maiingay. Hindi lang naman kami maingay kasi nasasaktan sila. Oh, yeah. Kasi nararamdaman nila. Kasi natatakot sila sa atin. Ang kinatatakutan nila, yung katotohanan. Ang kinatatakutan nila, lahat ng pangarap nila sa atin, budol yun. Pangarap lang para sa kanila yung gusto nila. Sino ba dito yung masaya? Tumataas presyo ng pagkain. Sino yung tawa ng tawa nung nag-concert? Pero diba, nangako na, nung ano yung pangako ng Presidente Rodrigo Duterte? A comfortable life for all Filipinos. Anong pangako sa atin ni BBM? Continuity. So, comfortable life pa rin. Ang problema, sa 2 taon, meron ba tayong nakita na gumalaw? Parang ano na eh, diba? Sir, galaw nyo naman yung baso. Parang spirit of the glass, wala. Wala. So, anong gagawin natin? Unang-una, malakas ang boses natin. Kayo, lalo na kayo OFWs. Ang ekonomiya babagsak kung hindi kayo nagpapadala. So, anong gagawin ninyo? Pamilya ninyo. Hindi. Pero kaya ninyong sabihan ng pamilya ninyo. Kailangan din nila suportahan yung hikayat natin. Uy, umayos nga kayo. Anong sabi ni Pangulong Duterte? Umakyat kayo dyan, wala kayong alam. Dagdagan pa natin, umakyat kayo dyan, tapos wala pa na kayong gagawin para sa taong bayan. Nakikita natin maganda buhay nila. Uy, congratulations, okay natin. Sila. Sana sinama tayo. Di ba sama-sama tayo babangon ulit? Oo sila. So, ang request ko, kailangan united tayo. Kailangan iisa yung boses, iisa yung hikayat natin ng pagbabago. Kailangan malakas
at consistent tayo. Isang tabi natin yung mga differences natin. Maliliit yan eh. Minsan nga kahit yung mga pink, alam niyo kung bakit di sila nagsasalita. Alam nila tama yung hikayat natin. Alam nila yan. Alam ng mga dilaw na tama yung hinihingi natin. Hinihingi nila dati yun eh. Alam nila na sumisigaw tayo para sa hustisya. Bakit sila tahimik? Kasabwasan na! Ang tawag doon ko. Hoy, tawang-tawa ako doon sa pambansang dalaga. Gigil niyo ako. Pero ang punto natin dito is tayo, nagawa natin ang panahon ni Duterte. For the first time, may isang naging Pangulo, wala siyang kakampi sa Kongreso. Pero, siguro si Kong Alvarez, di ba? Si Bebot. Sino pa? Parang dalawa lang sila. So, unang sona ni Presidente Duterte, wala naman sa inyo tumulong sa akin. Pero siya ang presidente. Ibig sabihin, nagawa natin dati, magagawa natin ulit. Hong Kong OFWs, kayo po, ang laki ng boto ninyo noong 2016. Kaya kung magkakaisa tayo, mauulit natin yung pagbabago. Because Hong Kong OFWs are maisog. Maisog! 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 Tandaan nyo ha, kayo, lahat, every single one of you, lahat kayo, instrumental, walang iwanan to. Magkakasama tayong lahat. Yung pagbabagong nagawa natin ng 2016, mas ilalampas natin this time. Kasi mas matalino na tayo na nabudot na eh. Natuto na tayo, di ba? Alam na natin kung sino yung mambubudol dito. Kung sino yung nanamantala sa ating paniniwala na itutuloy ang pagbabago. Yes. Diba? Hindi na yung mauulit. Ang iuulit natin, ibalik yung espiritu ng 2016. Ang pagbabago na ginawa natin ng 2016, hindi lang ibabangon, mas marami na tayo ngayon. Correct. So, wag pong kakalimutan. Hong Kong OFWs, you are maisog. We are all maisog. Kaya sa pagbabago. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Attorney Tracy